A greater weapon, it means we have a greater battle. Sabi mo sa tabi mo, God is good! All the time! Ang nakita ni Lord yung puso, hindi yung pagkakamali. And by the power of the cross, we will depart this place on earth, that our lives will never be the same. So, ang topic po natin ngayon, ang pamagat niya is, Who has the last word? Ayan. O, palakpakan natin ang Panginoon sa simple pero malupit na mensaheng ito. Okay? You know, maraming tao sa paghahangad nilang yumaman, sa paghahangad na nilang makamit ang lahat ng pinapangarap nila sa ibabaw ng mundong ito, kung minsan nakakalimutan na nilang maging mabuti. Do you believe that? You know why corruption enters man's heart? Bakit nagpupumilit, isinisiksik ng isang tao minsan ang kanyang sarili, mangamit lang isang bagay, kahit maging masama siya, okay lang. Kaya kung minsan sadyang kapag nag-testimony yung mga kapatiran, naririnig ko, no? Simula nung umpisa, from batch 1 to batch 27, naririnig ko yung mga testimony. All these things that they are testifying is being generated since the time that they decided to give their life to Satan. Kasi, sayat mo sa hindi, man's likeness kay God yan. So, alam naman natin, lahat ng ginawang mabuti ng Diyos, gusto ni Satanas. Papangitin, guluhin, i-distort. Nakikita nyo kung magsalita yung mga nag-testimony kanina para mga inosente, ano. Yung isa, yung uli, yung na-meet ko sa McDo yun eh. Nag-uusap lang kami, umiiyak. Sabi ko, kumakain ng McDo to, umiiyak dito. Kasi hindi niya maipaliwanag sa puso niya paano kung hinindihan na naman niya ang encounter na to. So, punong-puno na kanyang pasalamat. Asan yung katabi mo, Sister Richen? Ba't hindi mo sinama dito? Yung naka-short. Andito siya. Sama mo yun. Di ba tumanggap na yan sa Panginoon? Oh, hindi mo. Amen. Okay, bakit marunong pasagin ang mic na to? Sabihin po natin, who has the last word? Bago ka nag-encounter, bago ka pumunta dito, okay? Meron kang last word na narinig. Tama ako. May kumontra, tama. Lahat na nag-encounter na dito, may kumontra, di ba? Halos hindihan mo. Pero meron kang last word na narinig na pumayag ka, nagdesisyon ka. Nangyari yan sa akin. I'm in a deep, super sinful life when God called me to go for an encounter. Naranasan ko rin kasi yan, kaya nararamdaman ko yung Amen? Galing po ako doon. Kami dalawa ni Pastora. Actually, si Pastora ayaw niya mag-encounter. Napuwersa siya mag-encounter, sabi ko, hindi ako pupunta ng Dubai pag hindi ka nag-encounter. For the sake na lumayas na ako, pumayag siya mag-encounter. Sapol siya. Amen. 3 hours siya nag-tongues. Sa kanilang lahat, siyang pagod na pagod sa lahat ng encounter. Sabi ko, mas madami palang nirelease nito. Nung makita ko siyang puspos ng Holy Spirit, sabi ko, pwede na ako lumipad.
Kaya documented po yun. Before I went to Dubai, ang flight day ko, encounter. Nagpaalam ako doon sa mga pastor, sabi ko, edi habang nagsiserve ako doon, alam mo doon, after namin mag-encounter, tagabigay lang kami ng tinapay sa mga delegates. Pag inutusan kami ng pastor, para kami maiyak. Sige po, ako na. Ayaw mo yung ganun. Tuwan-tuwa ako pag inuutosan nila kami. Pagka binibigyan nila kaming assignment, kung minsan tagalagay ka lang ng ID, yeah? Alam mo pagkasama ka, because you know, no, even angels respect encounter. Amen? Tapos yung araw na yon, bigla ako nagpaalam sa mga pastor, Pastor, pwede niyo po akong pag-pray. Sabi niya, anong pag-pray mo? Flight ko po mamaya pa Dubai. Ha? So, yun lahat ng post na nakapasting ng mga pastor, kung 6 yun, lahat yun pinag-pray ako. Sabi ko, tuwan-tuwa ako. That day is my flight going back. Coming here to fulfill God's given mission. Amen. Kung ako lang, ayoko po sanang umabroad. Pero kung ano ang kalooban ng Panginoon, basta sinunod mo, hindi ka magsisisi. That time, God has a last word for me. This is your only hope. You need to go out. You will preach and you will sing and I'm gonna use you for my glory. So ako, buti na lang, tinuruan ng Panginoon ang puso kong sumunod. Ores, wala akong na-accomplish na matino sa aking buhay. Amen. Kaya kung ano man ang meron namin, kung saan man umabot ang paggagamit ng Diyos sa amin, lagi kami nakaluhod sa pagpapasalamat. Isa lang sinasabi namin, Panginoon, maraming salamat sa tiwala. Kaya dahil pag isang bagay dumaan sa iyo, hinindihan mo, pinagagawa ng Diyos, ibang gagawa nun at hindi kanya gagamitin kapag ikaw ay umayaw. Jesus should always have the last word in our lives. Amen? Sa ating, paano mo tawagan yung isang tao kapag merong mandate sa iyong Diyos? Pag sinabi mo, likeness, it is a to be, not to do. Pagka sinabi mo likeness, mukha mo. Hindi yung magagawa mong maging kamukha. Dahil si Lord ang nagmamold. Kaya it is to be versus to do. Bakit ko sinasabi to? Mamaya malalaman niyo bakit. Di ba pag tinawag mo human what? Being. So that is to be. Hindi pag to do, human doing. Amen. So ang direction natin sa mundong ito is to be. To become like Jesus. Kaya ang ating gagawin is Christ-likeness. Yun po yung goal natin dito. Amen? Why? When we do things like Jesus did, nalulugod ang Diyos. Kung minsan titingnan, siyempre, hindi ka magpapakrucify, kaya nag-crucify siya para hindi na tayo mag-crucify. Siya nang nahirapan para hindi na tayo mahirapan. Okay? So, who we are produces our doing. When you are becoming to be, susunod na yung doing mo. Kasi unless na makamukha natin ng Diyos, unless na ma-recover natin yung likeness na yon, yung Christ-likeness, yung na-distort sa ating buhay. Ngayon, nagtitestify sila, no? This is very timely message. Nung nakuha mo yung Christ-likeness na yon, you start doing. Ay mga nag-testimony niya, mahirap hulihin niya mga yan. Lalo na yung isang huling na yon. Mahirap hulihin talaga yan. No? Gusto mong orientation na ng encounter, mukhang bad trip pa. Sabi, bakit ako nandito? Sabi ko, wag ka nang umayaw, mag-encounter ka na. You know why? Because God created us to be. We are not created to do. We were created to be. To become like Him. Amen. Because our creation is for a purpose.
Kasi kung si God, wala siyang last word sa atin, kung ano-anong gagawin natin. Tama po ba? Napansin nyo, yung battle doon sa Garden of Eden, ano pa nangyari doon? Anong gerang nangyari doon? Doon po nangyari ay kung sino ang may last word. Anong sabi ni God? Huwag mong kainin ang bungang yan, kundi mamamatay ka. Kung minsan may tantrums pa tayo. Lord, alam mo namang mahina ako, ba't mo pa kasi nilagay doon yung halaman na yon? Amen. Si God, hindi niya gusto mapahamak tayo, kaya binibigay na niya ang warning. Kaya binibigay niya, huwag mong kainin yan. So, nasa atin, kasi pag kinain mo yan, hindi mo na ako magiging kamukha. Mamamatay ka. Kasi si God, everlasting life siya. Paano ka mamamatay? Pero pag kinain mo yan, mamamatay ka. Kapag ka pinili mo ang isang kasalanan, unti-unti kang nade-deteriorate, hindi mo na nakakamukha ang Diyos. Hello? Kaya, kailangan magkaroon pa ng encounter para yung tinatawag nating second Adam na si Jesus, siyang magsusoli ng ating likeness sa God na nawala dahil sa pagkakasala nung first Adam. Amen po ba? So, our creation is for a purpose. To be. Sabihin natin, to be. Doon ako minsan, napapakinggan mo, it's a very deep truth, but God simplify it for us to understand. Para maging beneficial sa atin ang mga katuruan. In Genesis 1:26, ito ang sinabi ng Bible. Then God said, let us make mankind. Hindi pa niya sinabing, let us make male and female. Ang sabi niya, let us make mankind. Para saan yun? It is to be. Diba? Ano yung to be? To believe. Na we should have relationship with Him. Okay? Ano pa? In our image. Ano yung to be? To belong with Him. Nakikita nyo, andito na, nakapaloob na sa verse na to actually. This is a one-verse creation. Andito na, nakaload na dito. Sabi niya, in our image, which is to belong, in our likeness, to become. Di ba? In our likeness, to become like Him. Okay? So that they may rule, this one, to build. Because it is impossible for a person to be able to, and he will not belong, and if he will not believe. Everything starts from believing. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Kaya kailangan paniwalaan mo na ikaw ay mahalaga. Pag-iniwalaan mo that you are created for a purpose. Kasi kung hindi mo yon aasamin na makamukha mo ang Diyos, kung hindi mo paniniwalaan na dapat na meron kang relasyon sa Kanya, kung hindi mo pinaniniwalaan na belong ka sa Kanya, hindi mo pinaniniwalaan na you must become like Him, you will not be able to build anything or accomplish in this world that is of relevance, na may kinalaman sa purpose mo. Bakit ka hanggang ngayon nabubuhay? Alam mo, bakit ang tao hanggang ngayon nabubuhay siya? You know why we all survived COVID? Let me say that. Because you still have a purpose. Amen. Palakpakan mo ang Diyos. Kasi may purpose ka pa. May gagawin ka pa. Kaya yung chances na yan, may panahon ka pa para i-discover mo ang purpose na yan. Pag kaya na-skip mo, dumahan ang final hour mo, hindi mo ginawa ang purpose mo,
haharap ka na sa Diyos. Kaya you must believe, you must belong, you must become, so that you can build. Ano yung build? So that they may rule. Why there is no rulership? Why you cannot rule? Alam mo, sarili mo lang, hindi mo marule. Why you cannot defeat yourself? Check. If you believe, if you belong to Him, are you becoming like Him? Makikita mo, hindi ka nagro-rule. Ruling na, siyempre, hindi ka naman para maging shake dito. Amen? Hindi mo marule kahit sarili mo. Kagabi, may narinig ako. Sabi niya, hinindihan ko. Ayaw kong manalangin. Sinabi ko kay Lord, ayaw ko manalangin. Sabi niya. Sinabi ko, ayaw ko manalangin ngayon. Talagang trip niya, pero pinus pa rin siya ng Holy Spirit para manalangin pa rin. Bakit? Kasi kung minsan hindi mo talaga ma-deny that you already belong to God. You know why the devil cannot find you if you are one with the Spirit, with the Holy Spirit? Natatandaan niyo yung dating tinuro natin? Noong ang yelo nilagay sa tubig, ano nangyari doon sa yelo? Natunaw, nahalo sa tubig. Nung nahalo sa tubig, yung diablo, yung demonyo, hinahanap si Brother Tristan. Hindi mahanap, hindi ma-identify ng demonyo. Sino ba si Brother Tristan dito? At saka alin ng Diyos para ma-atake ko yung Brother Tristan? Nalilito, hindi makuha ng kalaban kung sino dahil nakipag-isa na siya sa Holy Spirit. Amen. Do you think ganyan lang ang encounter? Isa na. Hindi ka na mahagirap ng kalaban. So don't ever think that you are always under attack. No, we are the offensive party. Kasi bakit? Sigurado ka na sa protection mo. Ang dami kayang nakipag-isa na sa Holy Spirit pero hindi pa nila nare-realize kasi minsan nakikinig pa doon sa last word ng kalaban. Hindi, wag na. Wag mo nang gawin yan. Mahirap yan. Amen. Training lang, struggle ka na. Amen. Wag mong iimbihan ang training kasi lahat ng sundalo, amen, walang basta pinahawak ng baril, hindi nag-training. Ako, aminin ko sa inyo, bigyan mo akong Armalite, baka hindi ko alam paano ikasa. Totoo po yan. At salamat din, bigyan mo ako ng shabu, hindi ko alam paano lutuin yan. Dahil never in my life nakahawak ako ng shabu. Amen. Yung iba, ginagawang ano yan, asin. Yun mo yung Christ-likeness na yan, napaka-importante. When you are one with the Spirit, Sister Gelay, the devil cannot find you. Pag pupuntahan ka, nasusumbungan niya. Wala na, yung dating malamig, natunaw na. Yung dating nagyayelong Kristiyano, natunaw na. Tinunaw ng tubig kayo, isa na ngayon sa tubig, hindi kayo mahanap ng kalaban. Paano ka i-defeat kung hindi na makita ng kalaban kung sino ka at kung sino ang Diyos? Siyempre, natural, wala siyang laban sa Diyos. Amen po ba? You must know your position. Kaya importante yung to be kesa sa to do. Okay. So ano pong ibig sabihin? We were created to believe in Him. Doon po nag-uumpisa yun. Pag naniniwala ka sa Diyos, doon mag-uumpisa ang lahat ng maganda sa buhay mo. Dahil mahirap mong gawin ang hindi mo pinaniniwalaan. Amen. Wag agree with me. Yung hindi mo pinaniniwalaan, gagawin mo, sabi ang iba, ipokrito ka. Magagawa mo man yun, hindi ka magtatagal. Di ba ang dami kayang relasyon na ganon? Hindi ka naniniwala sa relasyon na to, pero pinipilit mo, hindi ka nagiging masaya. That's not called relationship. That's called burden. Kaya may mga relationship na burden. Tingnan mo kanina, nakuha mo na mag-iwalay, ngayon papakasal daw. Ibig sabihin,
yung becoming like Christ, nakuha nila. Bakit? Dahil pinili nilang makipag-isa sa banal na Santong Espiritu, nalilito ngayon ng kalaban kung sino nga atakihin. Kasi pag kinatagpo niya, dahil nag-isa na sila ng tubig at ng yelo, hindi na ma-identify ng kalaban. If you know your position, if you know you are like that, you are unbeatable. You know, whenever the devil strike me, basta nag-iisa ako, kung ano mga binobombard niya. Akala nyo kayo lang binobombard ng pornography? Binobombard ng adultery? Binobombard ng anger? Binobombard ng revenge? Hindi ko maiwasan yung bombahin ako. Pero hindi rin mawala sa isipan ko na covered ako ng blood of Jesus. Amen. Ganun ka rin. Pag naisip ko yon, tapos na. How can any demons or demonic spirit can reside in this body if the Holy Spirit made already this body as His headquarters? Ang katawan mo, headquarter ng Holy Spirit yan. Temple of the Holy Spirit. Hindi yung temple of the King. Nakakalasing yan. Amen? Temple ng Holy Spirit yan. Kaya kapag conscious ka kung kanino nakipag-isang yung Spirit, that body is not you. That body is not you. That body is not you. You are a spirit. Do you realize that? Do you think that body is you? That's not you. That is the house of your spirit. Hello? Amen. Kaya simula nung nalaman ko yun, hindi na ako nagtatampo. Sa mga mas matangos ang ilong sa akin, hindi na ako nagtatampo. Na-realize ko, paano ko di ko ito nalaman? Amen. Biro mo, iniisip mo, kawangis ka ng Diyos dahil sa itsura mong yan. Tinigyawad ka, hindi mo nakamukha ang Diyos. Napansin mo yan, parang kang nagwawala, parang hindi mo na matanggap. Ba't kasi ako tumaba? Ba't naging triangle yung katawan ko? Ayan, gano'n. Kung kamukha mo ang Diyos, ba't ka nagtatampo? Kasi you forget who you are. Always remember who you are. Go back to Genesis 1:26 and start believing, because believing is very vital. Remember this, God created us to believe in Him. Because the Spirit within you, pag yan umayos, that Spirit will respect this body. And this body will adapt kung anong meron yung Spirit na yun para magtino ang Spirit, ay para magtino ang katawan na yan. Kaya alam ko, pag yung tao nakikita doon sa physical display ng ginagawa ng kanyang katawan, sinasabi niya kung anong espiritong nasa loob. Pag yung spirit na yun nakipag-isa sa Holy Spirit, holy ang lalabas. Tama. Simple. Pag yung spirit na yun nakipag-isa sa evil ang makikita. Ganun lang kasimple yun. Kaya humarap ka lang sa salamin, sarado mong pinto, tanungin mo, tignan mo mukha mo sa salamin, sino ka? Pwede kang magtanong, wag mong sagutin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. There's nothing wrong about asking who you are. Ako, ginagawa ko yon. Kadalasan pag nagsasalamin ako, tinitingnan ko eyes to eyes. I want to see my own soul. I'm doing that. It's funny, but I want to discover something deeper, the mystery of life. Hindi ako nag-hallucinate kasi I'm just curious. Alam ko lang kung sino ako. And I'm very thankful dahil ang Holy Spirit na pinayagan na impluensyahan o baguhin ang Espiritu, yung tao, yung spirit man.
binago niya. Nagkakaroon lang ng display ang katawan na to kung ano na ang meron doon sa loob. Kaya it's not too difficult to identify the spirit in a person. Magre-react lang yung physical, alam ko na yun nasa loob. Sabi kanina, nagsusungit. Kaya mukhang masungit, we will not yet judge you. Amen? We are not here to judge. Pero pag nagsungit ka, alam na namin masungit ka. Meron namang mukhang masungit pero mabait. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, baka ikaw yan. Believing is very vital. Amen? Remember this. From believing, you will become like God. You must be able to believe. Amen. Alam mo ang pagpapatawad sa asawa? Umpisa yan sa paniniwala. Ganito yan eh. Ito ang tanong, pagrelasyon. Pag kaya ito talagang pinatawad ko, magbabago talaga kaya siya? Di ba? Di ba kung minsan, bakit hindi ka makapagpatawad? Kasi pag pinatawad ko to, hindi naman siya magbabago. Paano kaya kung paniwalaan mo, pag pinatawad ko to, mababago siya? Kasi kaya yung iba hindi nagkakaroon ng chance. Wala kasing gumagawa ng first move. Alam mo, ang sarap magpakumbaba. Kapag yung tao ino-overrule na ng Holy Spirit, ang daling magpakumbaba. Ang sarap mag-sorry. Amen. Kung lahat ng mag-asawa ganon, walang magulong relasyon. Amen! Kaya kung minsan, look at this. God's faithfulness do not depend on your beliefs. I say this again. God's faithfulness do not depend. Alam mo si Peter, nung nagpasya siya, sinabi niya, Lord, puntahan kita. Nung naniniwala siya, nakalakad siya sa tubig. Tama ba? Lord, I'll come to you. Hindi siya nagpaalam, Lord Jesus, can I walk on water? Will I get drowned? Hindi ba ako manghulog lang? Nakita niya kasi si Lord naglalakad. Sabi niya, punta ako dyan. Sabi niya, come. Naniwala siya. Pero, after niyang maniwala, merong nagkaroon may na-generate na sitwasyon para hindi siya maniwala. Na kaya pa rin niya maglakad kahit na mayroong squall o bagyo. Para mas madaling intindihin. Maliit na bagyo. Small storm. Biglang lumubog. Bakit? Nagkaroon ng disbelief that he is still able to walk kahit may bagyo. Nagbago ba si God? Diyos pa rin siya, di ba? Bakit? Faithful kasi si Lord. Kaya sometimes on our believing, the Lord understand us. Basta tumawag ka, ililigtas ka niya. Nung lumubog itong magaling na swimmer, imagine mo, magaling na swimmer to, si Peter, no? Sabi niya, Lord, save me. Immediately, God extended his hands. Iniligtas siya. So si Lord, ang kanyang faithfulness hindi nakadepende sa ating belief. Kahit kung minsan nag-sway, swerve tayo, si God, mahal ka pa rin niya. Kahit kung minsan pinaglalabanan mo, yung alam mong tama, hindi mo magawa, God is so patient for you. Hanggang mabagong puso mo, magbabago din to. Palakpakan natin siya. Di ba parang ikaw mismo, nakukulitan ka na sa sarili mo, no? Ba't kaya hindi ko magawa yun? Tapos marinig mo yung mag-testimony, buti pa siya. Ako kaya kailan?
dapat maniwala ka na. Amen? Kahit na may moment kang hindi naniniwala, si Lord, hindi niya sinabing, oh, buti nga sa'yo. Ba't ka tumingin dyan sa storm? Dapat sa akin ka na malunod ka mag-isa mo. Hindi ganun si God. Umalis ba si God? Hindi. Nandun pa ka. Lord, o lalo pa, humingi ng tulong. Hinangat niya. Naligtas siya. Sabi mo, believe. Because Jesus always has the last word. Remember that. If you want to be saved, if you want to be restored, if you want to be redeemed, if you want eternally protected by the blood of Jesus, always have Jesus as your last word. Hindi yung last word mo. Hindi ikaw yung magbibigay ng ultimatum kay God. Hindi yung tantrums mo, hindi yung galing mo, hindi yung husay mo. Si Jesus dapat ang may last word sa atin. Because He alone knows kung ano makakabuti sa atin. Amen po ba? Bakit niya sinabi yung Genesis 1:26? Amen. Para paniwalaan natin siya. Oh, you must become, let us create man in accordance to our likeness. No? Baka mukha. Kasi kung di natin yun nabasa, paano ba mga mukha ang Diyos? Hindi na mahirap isipin yun. Basta umasa ka lang, manampalataya ka. Lord, I want to become like you. Sabi ni God, now I can work. Hinahantay ko yung sabihin mo. Ngayon, sinabi mo na. Amen? You know, God's desire is not for people to be destroyed. Nilagay niya ang alaman na yan. Sabi niya, huwag niyong kakainin ng bunga niyan. It is not for people to die. It is not God's desire to destroy people. Bahal niya ang tao. Pero yan, wala kang magagawa. Andyan yan. No one can contest that. God put that there for a reason. Sabi niya, pag kinain mo yan, mamamatay ka. May nag-last word. Meron ng last word, naganap pa ng ibang last word. Nakipagkwentuhan sa serpente. Amen. Hindi pa sapat ang Diyos. Nakarinig sa tuloy ng ibang word. Sabi niya, shhh. Ngayon, hindi na nag-shhh yung mga serpente, no? Nasa Facebook na lang. You know, alam mo may Facebook account si Satan? Sabi niya, sinabi ba ng Diyos na mamamatay ka kapag kinain mo yan? Hindi ka mamamatay. Pinakinggan niya, nagbago yung last word. Look at this, before you sleep. Kung anong in-enjoy mo, kung anong binigyan mo ng oras, minuto, o puwang bago ka matulog, yun ang kasama mo. Magdamag ka. Amen. Napansin mo yan? Tingnan mo ang asawa mo. Paggising mo, nandun pa rin. Amen. Pag na-outside the Colombo ka, paggising mo, wala siya. Bakit? Yun ang pinili mo eh. Pag ang asawa mo, nagising ka nakatalikod, paggising mo, parang wala lang. Pag mulat ng isip mo, biglang paalala ni Satanas sa'yo, nag-away kayo kagabi. Magkano yun? Galit pala ako. Lalo na mga misis. Mga mister, madaling humingi ng tawad. Mga misis, hindi. Tinatandaan yan. Okay? Tayong mga lalaki, ano lang tayo? 100 MB. Yan, terabytes yung mga yan. Sorry po. Hi, darling. What? More ka dyan. Pag altar call, punta ka dito. Okay? God want them to believe. You must believe what I said. Ilang beses mo na narinig yung quote na experience is the best teacher.
Do you believe that? Do you believe that experience is the best teacher? You want me to teach my son to become good, you must fail? Because that's my experience. I will not let my kids experience what we have done. Experience is the cruel teacher. You know who's the best teacher? Faith is the best teacher. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi pagka nanampalataya ka na, naniwala ka na, andun na yung belief mo, you are having the best teacher. You don't need to fail to learn. Amen? Kaya nga kami nagme-mentor. Kasi yung katamaran namin mag-aral noon, nung kailangan na namin, wala kami. Alam mo yon, di ba lagi ko itong sinasabi sa mga, ewan ko kung naging biktima ka nito, di ba nung nag-aaral, sabi niya, mag-aral ka muna bago ka mag-asawa. Eh may last word ka sa mga tropa mo. Woo! Nakakasinira ng samahan ng pag-aaral, wag ka na mag-aaral. Sino may tropang ganon? Lahat tayo nagkaroon, di ba? Nakakasira ng barkada ang pag-aaral, wag ka na mag-aaral. May last word. Ang last word dapat ang nanay, yung nagbabayad ng tuition. Pero may last word, yung kaibigan. Ano nangyari? Hindi nag-aral. Ngayon, inuna yung pag-aasawa. Noong nag-asawa, nagkaanak. Amen. Noong magkaanak, nakitang hirap ng buhay, doon gusto mag-aral. Reverse, pabalik. Amen. Dapat aral, mag-asawa, trabaho. Ay, di. Aral. Aral, magtrabaho. Kumita. Mag-asawa. Hindi, binaligtad. Mag-asawa, pabalik. Amen. Kasi depende yan kung sino, bago yung action mo, sino ang last word. Amen. Pero kung minsan, pag sinabing, wag mong kainin niya, parang naku-curious ka. Bakit sinabi niya yon? Kanina, sakay ko ang anak ko si Joshua. Siyempre pa mag-uusap kami ng English. Pag tinagalog ko, baka hindi niya mag-gets. Sabi ko, son, listen to me. Nagulat siya. Out of nowhere, sinabihan ko, sabi ko, son, please believe what your dad is saying. Why are you saying this, Dad? Just believe. I want you to believe what I'm telling you because I don't want you to fail. I don't want you to realize in the later stage that sin is bad. I don't want you to engage into any sin because it will ultimately fail you. It will ultimately destroy your life, your better future, if you will not believe what I'm telling you now. If you don't understand these things, what I'm telling you, you have a dad, just believe me. Hindi niya, why out of nowhere, Dad, why are you telling me this? Son, just believe. Okay, Dad, I believe. Thank you. That is my greatest prayer for my children. For the things that they don't understand, they must believe their parents. At sa inyo lahat, our greatest prayer is for you to believe. Okay, I'm standing here. Sometimes, there are in the congregation that kahit nakatayo yung pastor, they don't believe. Especially when the preaching opposes your summa cum laude spirit. Amen. Mas magaling ako dyan eh. Master's degree. Alam mo, umabot ako minsan sa isang pagkakataon sa buhay na may sinabihan akong ganito.
Sige na nga, i-prove na natin kung sino talaga may Holy Spirit sa atin dalawa. Hanap tayo ng demon possessed, i-deliverance mo. Gusto kong sabihin ganun eh. Kaya kung minsan, ang tao, pag may gusto siyang ibang gawin, ang hirap niyang papaniwalaan. Kaya salamat, sabi nung isa kanina, kahit ayoko, ba't umahatin pa rin ako? Eh, yung si Sister Richen, ayaw niya pero umahatin. Pasalamat ka kung may ganun. Kasi ibig sabihin, merong pagkilos ang Holy Spirit sa puso mo. Bro, sarja to. Magbibiyahe ka, umattend lang. Ibang klase to. Pag ikaw pumunta dito, nasalik ka, hindi ka nagre-reklamo, ibang klaseng puso yan. Hindi yan ordinary. Sabik yan sa presensya ng Diyos. Amen. Nakita ko si sister, nag-eroplano pa yan. Amen. Ibang klaseng paghahanga dyan sa puso. Whoever has the last say. Sino ang may last say? Sa pagpapastor namin, 2 major counseling ang palagi naming inaatupag. 2. Marriage and finances. Bihira yung pinaglalabanan ko po yung alak, wala yun. Uminom yan dahil sa asawa. Tama mali. Nagsisigarilyo yan kasi hindi ko na hindi ko na makayanan yung pinagsasabi sa akin. Nasa 2 yan. Ang tanong, sino bang may last say sa finances mo? Kasi kung sino may last say, yun ang paniniwalaan mo. Sino ang may last say sa relationship mo? Ikaw ang magsasabi na. Now, first you believe, then you become, you belong. That's the time you build to rule. It will start from believing. So whoever has the last word is the one you will believe, and you will be able to become, to belong, and to build, to rule. Why the rulership is not there? Maybe you have listened to someone who spoke, and that is his last word. And that will drive you and define your destiny. Who will sino ka? Who will you become in the future? Depends on who's the last word. Whom the last word. From, kung saan, sino yun? Tagalogin ko na lang. Kung kanino mo narinig yung last word na sinundan mo. Kung minsan, sabi ko, nag-uusap kami ni Pastora, yung kasing, may nakita ko sa Facebook, yung video, gumaganon. Yung 13-month pay ba yan? Narinig ko yon, tas narinig niya. Lakad ako ng lakad, kumakanta pa rin. Sabi ko, ba't? Bigla si Pastora, sabi niya, Dad, alam mo, kung nangyari sa isip ko, yung narinig ko kanina, pares pala kami. Kailangan mabago yun. Amen. Nag-aantay siya, kami blessed na. Bakit parang nag-ako sa akin? Bakit yung kasi yung huli ko narinig? May tawag tayo, di ba? Last song syndrome ba yun? Amen. Nung bago mag-anniversary nung minsan, yung pinaka-hit song natin, yung Goodness of God, pinapatugtog ko yung 15 times a day. Talagang nag-sing in sa kasi natutuwa ako sa goodness ni God. Kaya nung ikanta yun, pagtugtog pa lang, entrada pa lang, talagang bigay na bigay ako. Kasi bakit? Nakipag-isa yung espiritu ko sa awit na yon para sa Panginoon. Amen. So I'll be able to build. I will build God's kingdom in my heart through my worship. Amen. Amen po ba? Kamamaya aawit tayo. Pwede bang
Sister Ana Lorraine, pwedeng umawit na matagal ngayon, ano? Pagka kayo'y umawit, mararamdaman mo kung yung espiritu mo kaysa sa Holy Spirit. Amen. Amen po ba? Hindi ka kumakanta dito, magwo-worship ka. Because ito yung talagang namimiss ko. Para yung last word marinig mo, grabe. Sabi ni Kimberly kanina, kahit nahirapan siya magtagalog, milagro. Sabi ko, parang naano ako kasi tinranslate ng Tagalog. Pero sabi ko, Panginoon, para mas madaling intindihin ngayon, hindi ko na i-google yun na mismo meaning niya. Okay lang, awitin natin uli mamaya yun. Sino dito ang gusto na milagro sa kanilang mga buhay? Palakpakan natin siya. Amen. There are so many regrets in life that Satan always bombards you. Ikaw kasi ginawa mo to. Ikaw kasi naging desisyon mo to. But today, you must choose to believe that that likeness is recoverable. Meron akong halos itapon na yung unang-unang labas ng mga terabyte. Andun ang lahat ng mga importanteng picture ko, pati yung picture ng anak ko na maliliit pa sila. Pero nung binigay ko sa expert, sabi ko, pwede pa bang i-recover to? Sabi niya, Pastor, pwede. Tuwang-tuwa ako. Akala ko itatapon ko na. Pwede pa pala. Diba, minsan, ang sarap i-recover ng mga magandang alaala dahil lang sa isang hindi mo lang pag-agree, lalo na sa mahal mo, natatapon yung mga magagandang alaala, tinakpan ng isang tantrums lang. Di ba yung dating tinuro ko dito? Kung sana naging patient ka, kung dinelay mo sana, yung sasabihin mo, kayo pa rin sana. Sabihin mo sa katabi mo, who has the last word? You know, Judas started like the devil. Kaya kasama niya si Lord for more than 3 years. But he ended up like the devil. You cannot hang out with Jesus. Kasama ka sa cell group. Kasama ka sa team. But you may have the heart of Judas. Listen to me. Halos 15 years na akong pastor. But sa amin kasi mga pastor, kami yung dapat na builder. Kung minsan may mga taong kasira-sira na, nagpipigil pa ng aming bibig kasi alam namin pag nag-release sa aming bibig, the angels will respect. Destructive. Kahit ikaw, kahit hindi ka pastor, pag-ingatan mo ang iyong bibig. Minsan, halos mayroon na akong gusto ko na magpababa ng apoy. Alam mo yung kahit kasama mo, alam mo hindi mo siya kasama. Meron ba ganun sa buhay? Kaya yung iba, tinatawag lang nila kanilang relasyon, magkasama, hindi mag-asawa. Bakit? Magkasama lang, walang katapatan. Si Judas, primary 12. Amen. 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 Pero ako, naranasan ko sa buhay ko, I have people in my team, no more now. Okay? Primary 12, chillax. Wala na dito.
Pero I know from the beginning, their heart is not with us. I know, even Jesus knows. Amen po ba? Tinatanong ko palagi yon, even na start ng aming pagiging pastor, sabi ko, Lord, why these people are here? Why they are in this team? Why did not block them? Why did you allow them? Parang yung nakatanim yung halaman. Hindi ko ma-complain, but kasi alam mo Lord, mahina ako, ba't mo ba tinanim dyan? Amen? They are there for a reason. I never knew that God can build our strong leadership with those people. Amen. Kaya ikaw, pag makulit, pasaway, tanda mo to, hindi ako nasasaktan sa iyo. Pampatibay ka. Primary 12, you heard that? Kaya kung pampatibay ka lang, amen, mag-isip-isip ka na. Sabi ko, kahit talagang hanggang layasan ako, alam ko eh. Alam mo yung gano'n na, sorry, it's my first time to say this in pulpit. Alam mo yung pag nagpaalam, thank you. There are something in our lives like that. You know na hindi mo dapat naririnig ang last word sa kanila because they are going to destroy you. I love listening to encouraging words around me so that I can rule. Rule, hindi yung parang kung sino-sino na. Bakit? Mandate ni God yun eh. To believe, to become, to belong, and rule over the peace, over everything. Sometimes hindi mo magawa ang gusto mong gawin kasi merong nakamix sa buhay mo na dapat wala siya doon. Meron nakamix the attitude o spirit sa iyong pagkatao kaya hindi ka magamit ng Diyos. Very influential ka pero hindi ka nakaka-influence. Talented ka pero parang wala kang lasa. Do you realize that? These things should be eliminated in your life. Kaya si Jesus, sabi niya, yung nawalang likeness ng tao, kahit Lord, sabi niya, Father, it is not my will but your will be done. Kahit mamatay, kahit mahirapan si Jesus, kahit buhatin niya yung pagkabigat-bigat na krus na yon, linatigo siyang 39 times sa likuran. Kinunahan siyang koronang tinik. Hinampas siya, sinugatan, sinuntok, binunutan ng balbas. Lahat ng pahirap na yon, tinanggap yun lahat ni Jesus, ma-recover lang ang likeness natin. If we believe in Him. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, whoa! Amen! Pag believe will not, come on, you are not perishable if you believe in Jesus. Palakpakan natin siya. Because what? Believing is changing. Amen? Ang pagkananiwala ka, may magbabago sa buhay mo. I'm happy I've seen my favorite artist there, si Brother Ronald. How are you, Habibi? Kala mo, nakasombrero ka, hindi kita makilala. Sabi ni Bro Ronald, pumunta siya. Nak, gamitin ko testimony mo. Pumunta siya sa church para bugbugin ako. Sabi niya, sino nagtuturo sa yung pastor na yan? Tingnan mo, para tayong paghiwalay yung mag-asawa. Kasi pinapasok na ng gospel yung relationship. Hindi, manggugulo ako doon. Sabi ni Emmy, huwag mong gawin yan.
Maggugulo ako doon. Pagpasok niya, nakaganon. Hinahanap niya ako, nakita niya, 100 pala, 100 pa lang tayo nun. Sabi niya, dehado ako dito. Kay Pastor Darwin pa lang, gulpi ka na. Tapos, nakita niya ako, natangkaran niya ata, nanahimik na lang. Kailangan, relax muna ako dito. Pero next week, bumalik. Bumalik-balik. Amen. Naging counter. Diyos ko po. Ang dami niyang sinorender. Dinamay pa ako. Hindi ko na kukwento yun. Kwento ko? Kwento ko? Okay lang? Sabi niya the next day, na-release eh. Pastor! Oh, sino to? Sino po? Si Ronald. Oh, bakit? Pastor, sabihan niyo nga itong babaeng to. Ayoko na sa kanya. Ha? Sino ang babae? Ito po, itong ayoko na sa kanya eh. Asawa mo babae? Hindi ko po. Sabi niya, dalhin ko po dyan sa inyo. Huwag mo dadalhin dito. Huwag mo dadalhin sa amin. Kausapin natin dyan sa Pesta Pinoy. Huwag dito. Sabi niya, Pastor, ba't ganon? Hindi naman ako kagwapo, ba't habulin ako? Sabi ko, anak, marami ka kasing demonyo! Marami ka kasing demonyo! Ngayon, hallelujah, na-recover ni Sister Emmy, ang kanyang asawa, dito pa ang anak niya. Paano kung walang encounter? Naniwala si Bro Ronald, ang umpisa lang yan, sa bubugbugin niya ako. Ano mo ba, ang dami nang nawid na kaluluwa niyan? Palakpakan natin si Lord. That restoration brought rulership. Alam mo, pag ang kaibigan mo, nadala mo na sa church, ibang klase na yan. Pag kaibigan mo, nadala mo sa church, matinding, ano nangyari sa'yo? Pwede ko bang makita yan? Amen. At lalo na, pag ang biyanan mo, nadala mo na sa church. Sino naniniwala? Kasama ko. Kung nandito ang aking biyanan, mahal na mahal ko ang aking biyanan. Nanay, tatay, badali yan eh. Pero pag biyanan, iba na yan. Amen? Kaya, kung minsan ang mga challenges sa buhay, listen to me. Kapag nakakasumpong ka ng konting challenge, huwag ka naman magbago kay Lord. Batch 27, do not think that life is easy after encounter. Ikaw model ka, di ba? Ngayon, model ka na ni Lord. Nag-testimony ka na dito? Hindi pa, inaantay ko na mag-testimony ito. Ano to Kung Fu. Kwento mo yan, ha? First time sa encounter, na tinuturo lang yung orientation, nagkaroon ng deliverance. Importance of having an encounter, nagkaroon na matinding deliverance. Sabi ko, umpisa pa lang, nanipa na. Okay lang. Hindi ka matitisod. You know, if there will be some negatives in life, do not remove your focus to Jesus. Ito, in-advise ko doon sa isang kapatid doon. Sino nakakita ng ibon? Grabe, pag di ka pa nakakita ng ibon. O manok na lang. Manok. Siyempre. Ilan yung pakpak ng manok? Yung ibon, ilan yung pakpak niya? Ha? 2. So, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Meron ka na bang nakitang ibon na gusto ko lang righteousness? Ayoko ng negative sa buhay. Ayoko ng leftiousness. Nakakita ka ba ng ibon lumipad isang nakita ka ng ibon na ganon? Di ba kahit eroplano, 2 yan eh. Tama ba?
Kung minsan, meron talaga sa buhay na medyo makakaliwa. You think, kung ang mundo maayos, makukurusipay pa ba si Lord? Sabi ni God, napagtagumpayan ko na ang mundong yan, kaya mapapagtagumpayan mo yan kasi nakipag-isa ka na sa akin. Amen. Hindi sinabi ni God na wala ng negative na may encounter ka sa buhay mo. Walang sinabing ganon. Sinabi niya, mag-ready ka na pagtagumpayan ko ng mundo. If they persecute me, they will also persecute you. Amen. Di ba? Sinabi mo, hindi mo nga masabing born again ka. Born again ka ba? Christian ako, Christian. Hindi mo masabi. Doon pala nag-struggle ka na. Pero kung tama yung paniniwala mo, paninindigan mo, hindi, Kristiyano ako. You are very positive. Kung minsan may mga ganon, meron akong piniyam sa Pilipinas. Sabi ko, take care of your testimony. Nakikita ko, medyo nakahalo na sa word eh. Take care. Sabi ko sa asawa niya, bantayan mo asawa mo. Pag yan, bumigay, hindi niya mawiwin lahat ng kapatid niya. At stake ang lahat ng kapatid niya. Nakadepende sa kanya. Ganun po minsan. Pag na-challenge ka, may negative sa buhay, pambalansi po yun. Amen? Para yung ibon, makarating doon sa journey niya, kung minsan, sa left niya, hindi niya pwedeng ihiwalay yun. Kasama sa sangkap ng buhay, ang maka-encounter tayo ng left, hindi lang puro tayo right. Tama ba? Kung minsan pinagbibigyan mo nga yung left, para na rin siyang right, para tumigil na. Tama ba? Tama ba? Tapos sabi mo, ipapasa sa Diyos ko na lang siya. Tama yun. Amen. Pero kunyari, sinasabi mo yan, pero parang gusto mo siyang sumpain. Pinapasa Diyos ko na lang yan, pero galit ka. Amen. So may mga negative po yan sa buhay. Just always be firm and be founded by the last word you said. Importante po yun. Kaya importanteng makinig sa boses ng Diyos. Paano makinig sa boses ng Diyos? Mag-devotion ka, mag-pray ka, mag-worship ka. Pag napakinggan mo ng boses ng Diyos, yun na. Hakbang ka na kasi may direksyon ka na. Pero yung last word mo, pwede mong kainin yung bunga na yan, hindi ka mamamatay. Eh, hindi galing sa Diyos, todas ka. Amen. So, everybody please, let me advise you. If you have disbelief in God, start believing. Ano may mga disbelief? Talaga bang pagka isinuko ko ang aking buhay, pag naglingkod ba ako sa Diyos, pag nagpagamit ba ako sa Diyos, hindi magiging sagabal ito sa pangarap ko? Unang-unang pwede mong gawin, maniwala ka muna. Sino pong naniniwala doon? Di ba meron ako dating sinabi, repair the roof while the sun is still shining. Kasi may mga times sa buhay na hindi mo na kaya mag-repair. Yung pagkakataon mo, dapat repair mo ang relasyon mo. May chances na kaya mo pa siyang abutin para ibigay mo yung bulaklak mo. No? Yung by chance yang makita personal na lumuluha ka kasi hingi ka ng tawad, nakuwang lumipad, hindi ka nakahingi ng tawad. Kaya kung minsan, may mga relasyon na hindi na nare-recover, nagugulo. Kasi nung may pagkakataon na dapat i-recover, hindi ni-recover. Huwag mong i-repair yung bubong mo kapag bumabagyo na. Okay? Please, if you have disbelief with the Lord, start believing now. Sa finances, if you have disbelief with the Lord, start believing now. In your marriage, if you have disbelief, start believing now. Amen? The weakest part of your life is where is the area that you don't believe God, that He is able to fix everything for you.
Kapag, bakit hindi mo maisuko? Bawal. Bisyo, hindi mo maisuko kasi hindi ka naniniwala sa kanya. Sabi niya, anak, mawawasak ang liver mo, ang baga mo, ang kidney mo. Tuloy-tuloy ka. Nung wasak na, totoo pala, hindi na pwedeng bawin. Amen po ba? Kaya importanteng maniwala ka. Ngayon, may kakayaan ng Diyos. Maniwala ka lang. Palakpakan natin siya. You know, sometimes, sa mata ng tao, mukhang kasinungalingan ang sinasabi ng Diyos. Let me quote this, pero wag niyong i-misinterpret. God's lies is God's truth. Yung God's lie, kasi sa definition natin yan. Sabi niya kay Abraham, you will become a father of many nations. Hindi sila nagkakaanak. Sabi, ang tanda ko to. Sabi ni Sarai, ang tanda ko to, magkakaanak pa ako. Hindi yun sinasabi. Ang last word, sinasabi ni God, magkakaanak ka. Actually, hindi magkakaanak. You will become the father of many nations. Sigurado ka, last word yun eh. Amen? It is very impossible. Kung titingnan mo, pero alam nyo naman na nangyari. Amen? Dumami ang kanilang mga descendants. Okay? You know why? Because it is very impossible for God to lie. Pag mukhang kasinungalingan galing sa Diyos, ang sarap manampalataya. Bakit? Sinusukat mo kasi ang kakayanan ng Diyos. Base sa kakayahan ng iyong mentalidad bilang tao. Pero pag sinabi ng Diyos, kahit hindi ka panipaniwala, maniwala ka. Lalo pa, ang miracle na yon kailangan mo. Amen. Hebrews 6:18. So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Amen. Therefore, we who have pled to Him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Look at David. Bago nag-start yung laban, anong binigkas niya? Patutumbayin kita. Puputulin ko ang leeg mo, hindi ulo ha. Saan siya pinutol? Dito? Hindi. O, sama na natin to. Di ba, pag bumibili ka ng manok, yung ulo, sama na leg, no? Sabi niya, puputulin ko ang ulo mo, ipapakain ko yan sa mga ibon, the vulture. Yung katawan mo, papakain ko yan. So, rinirecoat ko lang, ganun. Ang tanong, may dala bang espada si David? Anong dala niya? Tirador. Amen. Wala siyang espada, pero nagsabi na siya. Bakit? Naniwala kasi siya. Paano mo pantatabas ng ulo yung tirador? Pero naniwala siya, puputulin kong ulo mo. Kanino yung espadang ginamit? Dahil sa kalaban. Noong nagsasabi siya, parang kasinungalingan. Tama? Kasi wala naman siyang espada. Pero ano nangyari na? Dahil naniwala siya, nangyari. Kaya ang araw na ito ay araw ng paniniwala. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Righteousness means it is the rightness of God and it cannot be left, it cannot be wrong. Amen. Pag sinabi niya, sinabi niya. Parang namimiss ko na yung kontang yun. Ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, yan, maniwala ka lang. Alam mo, basahin natin yon Genesis 8:13-15. Papatapos na po ako. Nagbawi lang ako ngayon. Sabi sa verse 13, Then the Lord said to Abraham, Why did Sarah laugh? Why did she say, Can an old woman like me have a baby? Is anything too hard for the Lord? I will return about this time next year and Sarah will have a son. Sarah was afraid, so she denied, saying, I did not laugh. Sabi, nagsinungaling pa. Sabi ni Lord, No, you did laugh. Tumawa ka. Bakit ayaw mo maniwala sa last word eh? Alam mo, baka ang dami ngayong propeta, minsan nagpa-prophesy,
Kay pastora, minsan may nagsabi, ay, i-bless ka na ni Lord, ganyan-ganyan. Sabi ng babae, sabi ng sister na yan, pastora, sinabi mo na yun dati sa akin. Puso, no? Walang pagpapakumbaba, kaya minsan nagtataka, ba't hindi na-bless? Nagpa-prophesy, nagko-confess ng blessing, ginokontra. Bakit? Believe. Bisa maniwala ka, mag-agree ka lang. 2 or 3 gather in my name, I am in the midst. Ang dalawang nagkasundo sa panalangin, niyayanikan langit. Amen. Anong sabi ni Sarai? Ako bubuntis. Tuyo na matris. Meron akong slide dyan. Huwag mong pagtawanan ang kakayahan ng Diyos nang dahil lang sa mali mong paniniwala. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Mamaya po tayo aawit. Kapag tayo umawit, lalo na maganda yung lyrics, embrace mo yon. Hindi ka nandito para magbasa ng lyrics. Pag hindi mo naiintindihan, basta magpuri ka. Amen. Yung parang lie, pero may totoo pala. Pag sinabi ni Satanas, wala ka ng pag-asa, mas maniwala ka, may pag-asa ka. Bakit? Sinungaling si Satanas eh. Amen? Kuminsan kasi ang last word mo, si Satan pa. Before I close, listen to me. There is an African proverbs. When 2 giant elephant fights, it is the grass that suffers. Diba? Kuminsan na, nag-aampasan yan ng nila, hose. Tapos, gaganon lang. Hindi naman niya nagsipaan. Pagtapos nila, pagod lang silang pareho. Natomba yan. Nung magiwalay na sila, ang devastated, yung pinag-awayan, pero sila, buo pa rin. Tama ba? It is the grass that suffers. Kuminsan, away mag-asawa, nagsasuffer mga anak. O minsan, may dalawa lang hindi magkasundo sa church. Silang mukhang mag-aaway, dinadamay buong church. Minsan, buong network ang gustong idamay. Kung minsan, hindi naman talaga mag-aaway, inaaway lang. Bakit? Because we are kingdoms. Ang mag-asawa are 2 big kingdoms. Kingdom of husband and kingdom of wife. Big kingdoms yan. Pag nag-away, it is the grass that suffers. Dahil lang merong hindi mapagkasunduan. But today, let me tell you this. Along with all those testimonies that you heard and more testimonies to come, trust the Lord that the grass will grow again. Palakpakan natin ang Panginoon. Makita mo doon, nag-away sila, yung mga grass tumumba. Kumisan, ilang sunlight lang kailangan yan, tsaka ilang ulan, nakita mo yung mga grass, tatayo na naman. Sabi ng mga grass, sana pag mag-away sila, wag na dito. Ama, may mga mag-asawang, may tama sa utak, mag-away sa bahay pa. Alam mo ba, ang mag-asawa, pag merong hindi na pagkakasunduan yan, dahil mga big giants yan, kahit nag-away yan sa kwarto, nagsagutan sa kwarto, kahit na paglabas sa sala, sa sobrang laki nila, ramdam mo ang vibration. Mga gante yan eh. Giants yan eh. Paglabas na mag-asawa, yung masayang mga anak,
paglabas yung mga anak, hindi mimik. Sabi ng panganay doon sa anak, shh! Ramdaman vibration. Nawawala yung joy sa family. Ang mahirap pag yung anak isa lang, paano yun? Titingin sa salamin yun, shh! Kawawa, no? Walang kakampi. If you will only rediscover life of having a wonderful family, why you will always magnify conflicts and lackness of your partner in life? Why don't you make the move to heal? So you will heal the last word sa may sleep. Alam mo yung bago matulog, I love you. Sabi ni Pastora, I love you. Hindi mo ba ako ginis? Na. Gusto ko gis. Na, here. Tulog na ako. Sige, tulog ka na. Last word yun. Pero meron time sa buhay namin ni Pastora, natulog siya, hindi niya ako inimikan. Pinag-pray niya lang ako. Hindi niya sinabi sa akin. Sana sabi niya, no, hindi kita gigis, pero pinag-pray kita. Di masarap ang bumagdamag. Pero alam mo, pagka hindi kayo nagpatawaran, sabi ng scripture, di ba? Do not let the sun go down by not forgiving. Kayo mga two giants sa family, listen to me. Kung akala nyo walang vibration, meron. Sa laki nyong yan, pag nag-away kayo, nararamdaman ng anak yan. Pag may hindi nagkasundo sa mga network leader na mag-asawa, random ng buong network yan. Pagdating mo, tahimik yan mga, behave. Kung konting bagay lang, sino na nakakita ng bangka? Di ba, kung minsan meron sadyang mabigat, nakaupo siya sa side na yan, parang tatagilid yung bangka. So mag-sacrifice yun, hindi dito, dilipat ka dito. Para yung bangka mag-balance. Bakit? Pag lumubog, pare-pareho. Tama? Magbibigay ka na lang kahit magandang upo mo doon, komportable ka. Eh may sadyang mabigat kang kasama, tataob yung bangka, pupunta ka na dito sa side na to. Huwag lang tumaob yung bangka. Alam mo, andun kami sa Oslo, sa Cebu. Ayan, may kasama ako nandyan ngayon. Itong mga anak ko, kasi ako, gusto kong sumisid. Patapos na ako, darling. Nagalis ako ng best, nagalis din sila ng best. 3 kami. Paglublob namin. Halos malunod tong 2. Ang hirap palang iligtas nung 2. Pag mag-isa ka lang, hindi pa marunong talaga lumangoy. Napakahirap. Pero isa lang napansin ko doon. Lahat pala kami, sa isang bangka kami tatakbo para kami lahat maligtas. Yung bangka na yon, yun ang pangangalaga ng Diyos. Pag nabutas yun, lahat responsible. Amen? As a one church, let us be one in mission and vision. Pag sinabi ni God, conquer the word. Conquer the word. Huwag kang kumontrix. Pag may mandate sa inyo, network nyo, gawin nyo lang. Huwag na mag-isip kung paano pa kumontra. Mahirap ka rin yan. Nakakalungkot yan. Random ang vibration. Amen? Kung konting bagay lang, pakinggan mo na lang yung last word nila. Pag sinabi ni God, lipat ka dun. Lulubog ang buong bangka. Gawin mo na lang for the sake of goodness. Family, samahan, business, relationship, ministry. Who has the last word? Raise your hands. Let me declare this. In the name of Jesus.
I speak the power of believing in your heart that you belong to Christ, that you are like Him, and the restoration of that rulership, that authority has come upon you and in you tonight in the name of Jesus. I pray that many doors of opportunity that has a connection to your victory will freely flow in your life and in your family, in your relationship, in the name of Jesus. May the business you are in will prosper by the power of the blood of Jesus. May the ultimate protection of the devil will never have victory over your life. May he protect you wherever you are asleep or you are awake. The powerful angels of the Lord will encamp around you. Kasama ng iyong pamilya sa Pilipinas, magulang, kapatid, kamag-anak, lahat ng kinabibilangan mo. I declare, Satan, hands up! Devil, demons, hands up! Wala kang karapatan sa pamilya ng bawat isa na naririto sa pangalan ni Jesus. Thank you, Jesus. You are our great God. You are our Lord, our Savior. The devil is confused. The devil is confused. Let him be confused forever in your life. Oh, Jesus. Kahit ang karamdaman, kung meron kang karamdaman sa oras na ito, na tinatago-tago mo, sa pangalan ni Jesus, I speak healing. I declare that sickness is illegal in your body. In the name of Jesus, Son of the living God. I declare your freedom. I declare your freedom. Just believe. Just believe. Just believe from your heart. Nothing is impossible with God. Nothing is impossible. That's the reason why you are here. That's the reason why you are here. Because Jesus Himself is today your way maker. He your promise keeper. As I close, kagabi sa leadership training, tinuro namin ang faith. Sabi doon sa tinuro, I must visualize my faith. I must visualize my victory. Bago nagtapos yung kanta, you know what I visualize? Nakadamit kayo ng formal, ang gaganda na inyong mga buhay, ang yayaman ninyo, tapos ang dami-dami natin. Tapos, uhaw na uhaw kayo sa presensya ng Diyos. Tapos, yung visualization ko hanggang sa labas, nakita ko, ang lalaki na mga sasakyan ninyo. Amen. Pananampalataya ko yon para sa'yo. Ang tanong, pananampalataya mo ba? Remember, if you go to church, we talk big things here. We don't talk small things here because we have a big God and great God. Visualize your faith. Amen? Bakit? Always remember who has the last word. Si Jesus ba o ang diablo? Huwag kang makikinig sa demonyo. Papahama ka niyan. Close your eyes. Father, I thank you. I bless everyone here who came here longing for your touch. Lord, we know it's almost 2 years we're not doing this. I thank you, God. You allow this to happen in these big numbers.
Napakabuti mo, Panginoon. And everyone tonight, Lord, whoever there in the Zoom, and all those people who are going to hear this message, restore them as well. Bless them exceedingly and abundantly. Lahat ng kamay na ito, Panginoon, na nakataas, pagpalain mo, Panginoon. That everything these hands will touch will prosper. Blessings after blessings will overtake you. And may your hearts always trace the fire of the Holy Spirit. Wherever you go, whatever you do, Jesus will always be with you. He will never let you down. He will never leave you nor forsake you because He loves you. That is our Lord Jesus Christ. Remember, anything na nakakatabang sa iyong pamilya, simula sa araw na ito, wash out na ng banal na dugo ng ating Panginoong Yesus yan. Amen. Amen. Dahil ang masayang pamilya, ang masayang nagsasama, ang masayang mag-asawa, pinagpapalaya ng Diyos. Palakpakan natin siya. Hallelujah. In the name of Jesus. Is there any first time attendee here na binitbit? Meron ba? Sige po. Can I invite you here? Praise the Lord. Na-bless po ba kayo sa mensahe ng Diyos? Kasi nung ako na unang in-invite sa ganito, hindi ako na-bless. Kasi nagmamasid ako. Pero hayaan mo, yung unang akbang mo dito, yung ladder gano'n naman eh. Wala namang isang ladder na isang akbang lang, nandun ka na sa taas. Ito po yung first step. Kung first time mo to, praise the Lord. Kung second time mo, praise the Lord pa rin. Ang importante, nagkasama tayo ngayon. Ang importante, nandito ka para kay Jesus. Do you know, mula kanina, lahat ng dineclare nyo, na-receive nyo na. Naniniwala kayo doon? Lahat ng dineclare nyo, na-receive nyo na. Pangawakan nyo yun. Kung ano man yung healing, sa finances, relationship, sa inyong mga anak. Kaya sabi ko, visualize your faith. Kung kayo, naglulong kayo sa mga anak nyo, wala sila rito, kung i-visualize mo na nagdadrive ka na sa sasakyan, sakay mo yung family, nagyan kayo sa park, no? Nagluluto kayo sa park, ganun po mag-visualize, tapos ilatag mo yun sa Panginoon. Gagawin yun. Kasi ginawa ko yan, nagkatotoo. Namimiss mo ang family mo, no? Amen. Do you believe that Jesus can bless you? Close your eyes. Everybody, close your eyes. Hindi ko alam kung anong mga imposible sa tingin mo. Pero isa lang po ang tiyak ko sa araw na ito. Pag si Jesus tinanggap mo ng buo sa iyong puso, wala nang imposible. Kaya sinabi ko kanina, habang nakapikit ka, tayo ay parang yelo na natunaw kasama ng tubig. Yung pagkalamig natin, pinawi na yon. Nung humalo tayo sa tubig ng buhay, hindi na ma-identify ng kalaban kung alin yung yelo at tubig kasi nagipag-isa na tayo sa Diyos. Kaya hindi ka kayang galawin ng kalaban kapag ikaw ay nagipag-isa na kay Kristo. Simple lang pong maligtas. Sambitin mo lang sa labi mo na si Jesus ay Panginoon at Diyos at maniwala ka sa iyong puso na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Ikaw ay maliligtas. That's the first step. Kung hindi mo ito ginawa, I would like you to please raise your right hand. Huwag kang mahiya. Raise your right hand. Yung may dalang bata, huwag mo na, baka mahulog yung bata. Okay? From your heart, let me ask you this. When was the last time you became real to God? When was the last time you thank Him, yung sasakyan mo hindi binangga ng bus? When was the last time you realized na hindi ka kasama sa Rashid Hospital na pinapasyalan namin na nakakomatose? When was the last time na hindi na yung galing mo
ang nasusunod, kundi ang galing na ng Diyos. From today, if you will decide from your heart for Him to give you an ultimate change for what you are, you simply accept Jesus in your heart. Mula sa puso mo, kahit bulong lang, sabihin mo, Panginoong Yesus, ako po ay naniniwala na Ikaw ay Panginoon at Diyos. Ako rin ay naniniwala mula sa aking puso na Ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan at sa banal mong dugo, mahugas ang lahat ng ito, walang matira kahit isa. Simula ngayon, Ikaw na ang dinedeklara ng aking puso bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa iyong parahal, papuri. Mula sa araw na ito, ako po'y naniniwala na ako ay naligtas na. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Close your eyes. I'll pray for you. Listen to me. I have a friend so strong. We talk at night. He's my very best friend. Isang pader lang po ang pagitan namin. He's my best friend. Kaklase ko siya from grade 1 to grade 6. He's my childhood friend. Ang saya namin magkasama. Hindi ko alam, yung gabi pa lang yon. Yung pala yung huling pag-uusap naming masaya. The next day morning, nakita ko may ilaw sa bahay nila, nakakahod na siya. Ang sabi sa akin, binangungot daw siya at siya'y namatay. Simula sa araw na ito, hindi natin katatakutan ng kamatayan. At sa buhay mo, nasumpungan mo ang iyong purpose. Yun po ang mahalaga. Dahil kailan, hindi tayo nag-guarantee kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Pero ang garansya ng tiyak na kaligtasan, pwede nating makamit tulad ng pagtanggap ng iyong puso sa gabing ito. I pray in the name of Jesus for all of you first-time attendees who came here for the first time. I pray for an open heaven to bless your life. If you have any challenges in your finances, I speak prosperity to come upon you. If there is anyone here asking for healing, I speak healing in your life. I speak healing in your relationship. I speak blessing for your family, for your business, for your job in the name of Jesus. Kung merong na-terminate dito, kung merong unemployed dito, I speak employment in your life in the name of Jesus, Son of the living God. Whatever struggle you are in, the Lord knows you before you come here because He architect this moment for you to come here because He loves you. In the name of Jesus, I pronounce blessings after blessings to come upon your life now and forever. In the name of Jesus, everybody, all congregation, raise your hands. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa, paglukob ng banal mong dugo, sila ay protektado. Saan man sila pumunta, Panginoon, I declare them COVID-free, sickness-free, victorious, successful, and highly favored by the power of the blood of Jesus of Nazareth. This is our praise and thanksgiving in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you and we love you. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon.